Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at ito naman ako nagbabalik. So ilang araw nga pala ako hindi nakapag-upload ng aking video guys dahil masama ang aking pakiramdam kaya hindi ako nakapag-upload ng aking videos. Mga ilang araw din ako hindi nakapag-upload ng video guys. So kumusta nga pala kayo dyan guys? Kumusta kayo dyan sa mga malalayong lugar? Okay lang ba kayo dyan? Dahil mga ilang araw ay dumaan ang ulan at nagkaroon rin tayo ng bagyo. Kahit nga rin dito sa amin ay nag-straight din ang ulan ng 3 araw. Then nabalitaan ko rin sa ibang lugar ay napinsala ang kanilang ibang mga pananim. So hindi talaga maiwasan no dahil hindi talaga maintindihan ang tema ng panahon. Minsan naman ay sobrang init ay kailangan natin ng ulan at sobra naman ng ulan ay nakakapinsala din. So Diyos lang talaga ang nakakaalam guys. So dito ay hindi nga ako nakapag-upload dahil masama ang aking pakiramdam. Kaya kumusta kayong lahat dyan? Nandito nga pala ako sa SM dahil naubusan kami ng sabon at mayroon na rin akong sinadya dito sa loob. Kaya pagkataon ko na rin na mamili ng konti lang ng mga importante sa loob ng bahay dahil naubusan ako ng sabon at iba pa. Kaya dumaan din ako dito sa mga ibang gamit nagmakasakali kung mayroong sale dahil magaganda kasi ang mga Tupperware nila dito. Kaya nagtingin-tingin lang ako. Hindi naman talaga ako basta-basta bumili kahit local pa yan, kahit original pa yan. Basta kung saan ako makamura. Nasa pag-iingat lang yan ang paggamit mo sa isang mga para magtagal. Dahil bala ko nga guys ay bibili ako ng mga Tupperware dito yung makikita ko lang sa labas na kung ano yung laman sa loob like munggo, gulay or karne kahit ano pa. Yung transparent na plastic yung nakikita yung laman sa loob para madali na lang mahugot sa loob ng ref kung ano yung kailangan mong lutuin. Kaya dito nga ay pinag-isipan ko dahil 3 lang yung sale din. Medyo may kamahalan kaya naghanap-hanap pa ako dito at nagtingin-tingin sa iba pa para may makapili ako ng medyo madami-dami. Bundle-bundle nga pala ito. May 3 at may 2. Kaya naghanap pa ako dito kung mayroon pa akong makita na medyo mababa ang price niya para hindi tayo makapos sa ating ipamili dahil naka-budget lang din ang aking pera dito. So kailangan natin budgetin ang pera dahil naka-sale sila dito guys. So ako yung tao guys na hindi ako basta-basta bumili ng mga hindi masyado kailangan. Yung kailangan lang talaga like mga gamit na gamit yun sa pang araw-araw dahil yung ginagamit ko nga para sa mga karne, yung mga lagayan para sa mga karne, yung mga microwavable lang na plastic na madali masira. Yung sa pang ulam lang sa mga tinitinda, yung ganun lang, madali lang siya masira guys, lalo na pag malutong galing sa ref, pagbukas mo sa takip ay bigla-bigla na lang nababasag. Kaya naisip ko pag may sale like sa mga mall dahil maganda yung mga plastic nila, so bibili ako pag may sale. Pero sa ngayon ay nagtsatsaga ako sa mga lagayan ko dito sa ref kung may mabasag man or tinatapon ko na. So dito nga ay hindi nga talaga ako nakapili dahil prices siya guys, kahit bundle siya ng 2, 3. Pero maganda yung Tupperware pero hindi ako bumili. Kaya siguro nagsisil naman sila dito mga bandang mga may holiday or Pasko ganyan, nagsisil yan sila. Kaya hihintayin ko yung pagkakataon na mayroon silang sale. Bagsak presyo talaga yan sila guys, minsan kalahati binabagsak nila ang presyo. So pagkatapos ko nga dito nagtingin-tingin ng plastic kaya lumipat naman ako sa ibang lugar para mahanap ko yung mga kailanganin ko sa bahay. At dito nga guys ay may nakita akong Anlin Gold naka-sale kaya bumili na rin ako dahil maganda rin ito. May nakalagay kasing maganda siya sa bone at saka sa ugat at muscle. Bumili na rin ako dito ng isang pack na bitchin. Then ayan, nakita nyo naman ang aking postcard ay loaded na. Bumili rin ako dito ng saging dahil medyo mura-mura yung saging nila pero hindi yung lakatan, yung mumurahin lang na saging. So may nakita ako ditong ibang gulay na medyo mura kaysa talipapa kaya dumampot na rin ako dito ng ilang piraso. So ang okra nila dito ay ang hawak ko ay napaka mura lang niya kaysa
kaysa ikumpara mo dito sa talipapa. So pag matsambahan mo talaga dito sa mall, minsan naman ay makakuha ka ng medyo mababa lang ang halaga kaysa ikumpara mo sa talipapa. Pero karamihan talaga dito ay mahal. Pero yung gulay nila dito pag minsan naman ay umabot ng ilang araw ay mababa na ang halaga. Pero fresh naman dahil malamig kasi dito sa loob ng mall. Kaya hindi basta-basta masisira ang kanilang gulay. Kaya namili lang ako dito ng kung saan yung medyo mura. Dahil alam ko naman talaga kung saan yung mga mura. Dahil nga guys ay diba lagi ako namamalingki sa bagsakan. Kaya alam ko yung saan yung mahal at saan yung medyo nakamura-mura. Ayan. Kalimitan talaga kami namimili ay sa bagsakan. Kaya no choice talaga dito na ako sa mall bumibili. Pero hindi naman talaga as in dito na lahat binibili. Kung saan lang yung, kung ano lang yung medyo mura ay yun lang yung ginagrab ko guys. Pag may mura guys, i-grab nyo guys kasi hindi araw-araw ay murang gulay, murang karne, murang lahat-lahat. Ako naman ang ideya ko, pag may mura, ginagrab ko yan. Dinadamihan ko talaga pag bili. So ganun ang diskarte ko dito sa, ang buhay ko dito sa Manila. Dahil hindi kami laki ng syudad, laki kami ng probinsya. Kaya inaalalay ko lang yung kung saan ka nakamura. So pag may mura guys, i-grab nyo. Wag nyong hayaan na mawala pa dahil ang kasunod nun, ginto na, napakamahal na. So tuwing pumupunta nga pala ako sa mall guys, ay ganito yung ginagawa ko. Hindi ko pa nabayaran ay iniinom ko na. So may nakatingin nga sa akin sa likod dito. Siguro nagtataka sila bakit ininom ko yung item, yung juice na hindi ko pa naman nabayaran. Kaya tinitignan nila ako dito. Pero yung guardia nakatingin lang din sa akin dito. So kayo rin ba guys? Ganyan rin ba kayo? Lagi ko nga talaga to guys ginagawa sa mall. Kahit saan pa. Iniinom ko kahit hindi pa bayad. So minsan pag nasa cashier na ako nagtataka yung cashier, bakit wala na yung laman? Sabi ko, ininom ko na. Wala namang problema guys, basta bayaran. Dahil may CCTV nakakaya, kitang-kita nila yung buong mall, buong grocery. Kaya alam nila yan kung anong pinagagawa mo sa loob. Lagi ko tong ginagawa pero wala namang sumisita sa akin. Siguro hihinto na lang ako kung may sisita sa akin na bawal yang inumin kahit hindi pa yun bayad. Kung may magsasabi na sa akin guys, ayan, hihinto ko yung ginagawa. Pero hanggat walang nagsasabi sa akin, walang sumisita sa akin na bawal yang ginagawa mo, hindi ako hihinto guys. Hindi ko kasi mapigilan guys. Pag sobra na akong uhaw, talagang pupunta na ako sa ref at kumuha ng tubig o ano pa yan dyan. Iniinom ko na yan. Pero kasama yan sa babayaran mo sa paglabas mo. So, andito na nga ako sa cashier. Pinapans ko na yan dito guys para makalabas na dahil nakailang oras na rin ako dito. Mga 3 oras yata ako dito. Yan, bayaran. Wala pa bang napapagalitan yan dito? Lagi ko yan ginagawa dito. At kinakausap ko nga dito yung kahera. Tinatanong ko sa kanya kung wala bang napapagalitan dito sa katulad sa ginagawa ko. Iniinom ko yung soft drinks na hindi pa bayad. Sumagot naman yung kahera sa akin na wala pa naman daw. Kaya tumawa na lang yung kahera sa akin dahil sinabi ko nga sa kanya na ininom ko na hindi pa bayad. At nung natapos nga finance ng kahera ang aking mga pinamili, tinanong niya sa akin kung pwede bang baliin ang sabon. Tapos tinanong rin ako dito sa kahera kung bibili ba daw ako ng bag. Kaya ang sabi ko ay ibabox na lang dahil hindi kayanin ng isang bag. Tapos mahal ang kanilang bag dito. Yung malaki ay nagkakahalaga na mahigit 50 pesos dahil yung maliit ay 10. Kaya sabi ko sa kanya ay ipabox na lang. Napakabilis lang talaga gastusin ang pera guys dahil nakamagkano rin ako dito. Mas gustuhin ko pang mag-shopping sa online dahil makontrol mo yung sarili. Pag dito kasi lahat-lahat na ay kunin mo na talaga pang isang lakaran lang. Pero pag sa online, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung bibilhin mo. Pero pag sa mall, kung ano yung makita mo na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw sa bahay ay talagang dadamputin mo.
ano dahil pang-isahang lakad nga lang. Hindi kasi ako lagi guys napunta ng mall at kung saan-saan. Lagi lang ako nakakulong sa bahay. Kung walang importante lakad, nasa bahay lang ako. Pero pag importanteng lakad like mga bills or mga pag-ibig, mga ganon, basta mga importanteng mga dapat asikasuhin, yan lang ang pagkakataon kong lumabas. Kalimitan talaga nasa loob lang ako ng bahay. Nagkakaroon lang ako ng kausap sa mga kaibigan ko kung sila ang sumadya dito sa akin. Kaya nagpapasalamat rin ako ng malaki dahil hindi nila ako kinakalimutan. Pinupuntahan nila ako dito sa bahay. Yun lang yun guys, yung banding namin. Hindi talaga as in saan-saan ako nagpupunta. Siguro kung TV lang, nakakabagot din dahil may cellphone, may pinagkabalahan, parang wala lang, normal lang. Kaya mapapasa na all na lang talaga ako kung yung ibang mga nanay ay malaya sila kung saan-saan nakakapunta. Kahit ako, pangarap ko rin yung mga adventure ba, kung saan-saan makakarating para kahit papaano ay makawala tayo sa stress sa loob ng bahay. Aminin lahat ng mga nanay yan ang naramdaman. Stress talaga guys sa loob ng bahay. Pustahan pa tayo. Kung mayroon man siguro, yung walang anak, walang asawang pasaway yan, siguro hindi yan stress sila. Dahil katulad sa aming may maliliit, walang araw na hindi maingay. Kaya masarap din kasi makalabas ka ng bahay, pumupunta ka kung saan, banding ng mga pamilya mo or magpunta kung saan ang mayroong magandang pasyalan. Dahil ang sarap sa pakiramdam na makalabas ka ng bahay. Parang kahit sandali lang man ay makalimutan yung problema sa loob ng bahay. Stress yun guys, stress sa loob ng bahay. Hindi naman talaga yan maiwasan sa mga pamilya kasi hindi talaga maiwasan na may mga makukulit. Kung pagkatapos ko nga guys magbayad sa kahera ay pinabox ko na rin dito kay kuya. Bali nakadalawang box nga pala ako dito dahil hindi nagkasya sa isang karton kaya pinadalawa ko sa kanya. Bali lahat lang ito guys pang kusina lang ito. Diba makatipid tayo pag pinabox kasi kung bumili pa tayo ng bag ay gastos lang din yon, then itatapon mo lang din. So dito nga guys lumabas na ako din. Naghintay rin ako dito ng sasakyan at wala namang jeep. Hindi ko alam kung bakit walang jeep dito. Ang tagal ko dito nakaupo sa labas. Mahigit 2 oras ako dito naghintay ng jeep. Tinanong ko nga yung ibang mga pasahero dito bakit walang jeep at ang sabi nila ay hindi daw nila alam. Pati yung mga pabiyahe papuntang 13 ay ang tagal rin nilang nakapuno sa kanilang jeep. Mayroon namang biyahe papunta sa amin pero hanggang Malabon lang. So kung sakay ako ng Malabon, so doble pamasahe din. So napakainit. Sasakay ka ng Malabon, hinto ka ng sa Malabon tapos sasakay ka na rin papuntang Riverside. So doble pamasahe. Kaya dito hindi ako nakatiis. Hindi ko na talaga hinintay ang jeep. Kumuha na talaga ako ng tricycle. Ang mahal guys, galing dito sa SM papuntang Riverside. Napakamahal. Makabili na ako ng 4 na kilo na bigas sa pinamasahe ko dito. So no choice ako guys. So kailangan ko talagang makauwi na dahil inip na ako dito. Naubos na lang ang aking ininom dito pero hindi pa dumating ang jeep. Tapos iba yung buga ng hangin dito sa labas. Mainit. Parang gusto ko lang special ng tricycle. So hindi ko napatagalin ang aking pag-video dito guys dahil hindi rin ako naka-video nung pauwi. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa mga followers ko, sa mga silent viewers ko. Kumusta sa aking pamilya dyan sa Zamboanga, sa Davao, Agusan del Sur. Kumusta na kayong lahat dyan dahil inulan tayo. Mag-ingat tayong lahat. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta at huwag kalimutan mag-subscribe ng aking YouTube channel at click ang bell button para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. Yun lang, bye!